Magandang gabi po, natanggap na ng Korte Suprema ang Notice of Conviction kay Chief Justice Renato Corona. Si Corona lang ang hinatulang guilty ng Senate Impeachment Court pero maging ang kanyang staff mawawalan din ng trabaho. Hindi na rin si Attorney Maidas Marquez ang tagapagsalita ngayon ng Korte Suprema. Ang samantala namang upo bilang punong maestrado si Justice Antonio Carpio at ang unang napagkasunduan sa tinatawag na en banc session ng mga maestrado na pinangasiwaan ni Carpio ang pagpapasa publiko ng mga maestrado at hukom ng kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Mula sa Korte Suprema nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Mel Mike, si Acting Chief Justice Antonio Carpio na nga ang nag-preside sa special en banc session kanina bilang most senior sa 14 na Associate Justices ng Supreme Court. Tumagal ng mahigit isang oras yung en banc session at ang unang order sa session kanina ay ang pag-release ng 2011 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng mga judges at justices. 12 Associate Justices ang kabilang sa dumalo sa special en banc session. Wala sina Justices Lucas Bersamin at Diosdado Peralta na kapwa raw may special lecture sa Baguio City. Napagkasunduan daw ng mga maestrado na agarang ipalabas ang SALN sa ngalan ng transparency at accountability. Ibig sabihin, overruled na ang 1989 resolution na nagsasabing bawal ipalabas ang SALN bilang proteksyon ng judges at justices laban sa harassment. It was the collective decision of the court for the release of the SALN in full, not summaries, in full. But as to what prompted that decision, Let us wait for the guidelines. Si Attorney Victoria Glieres Tiguera muna ang tumatayong acting spokesperson. Co-terminus daw kasi ang posisyon ni Attorney Maidas Marquez bilang spokesperson sa napatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Pero mananatili bilang court administrator si Marquez. Tumanggi si Marquez na magbigay ng panayam kanina nang makita sa Supreme Court. sige, I will explain later. Ang mga empleyado ni Corona bibigyan ng sapat na panahon para makahanap ng malilipatan. Kahit malungkot, kompleto naman daw mga staff ni Corona sa kanyang tanggapan pero tumanggi na silang magpaunlak ng panayam. They were given an extension of 30 days. 9:05 ng umaga dumating sa Clerk of Court ang kinatawan ng Senado para ihain ang Notice of Conviction kay Corona. Pero umaga pa lang, naialis na mga pulang ribbon sa gate. Tiniklop na mga tarpaulin na nagpapakita ng pagsuporta kay Corona. Iilan na lang sa mga empleyado nakapula. Balik daw sa normal ang trabaho sa gitna ng pagbabago ng liderato sa Korte Suprema. Tuloy ang buhay despite of everything. Kahit apektado, tuloy pa rin yung trabaho namin. Hindi naman kami, tapos na yung impeachment, ano pa magagawa namin, di ba? Yun, trabaho uli. Pero paano yung adjustment na gagawin nyo sa panibagong CJ? Wala namang adjustment sa mga empleyado Yung nasa higher up ang mag-a-adjust, di ba? Mike, bukod sa guidelines sa SALN, tatalakayin sa June 13 special en banc session yung usapin kaugnay sa mga PCOS machines. Sa June 19 naman, Mike, isa na yung regular en banc session. Tatalakayin kung meron pa bang matatanggap na benepisyo itong napatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Gayon din yung petition for certiorari na inihain naman ng kanyang kampo. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.